Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, inyaanyayahan po kayo na pumasok sa loob, yung mga nasa labas. Maluwag pa po rito. Magandang umaga po sa gabing ito. Uumpisahan po natin ang ating bahaginan sapagkat 7:30 na po para tinatawagan ko po ang birthday celebrant na si kapatid na Emma upang ipahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hello. Maraming salamat po sa inyong mga choir. Magandang umaga po sa gabing ito. Ang maibabahagi ko lang po, dito pong nakaraan, nung pong linggo, nagising po ako Hindi ko po siya pinapansin. Noon po pala, yung aking bibig, ayaw na po siyang mabuka. Nalock na po siya. Ngayon, pero malakas din po ang loob ko. Ganun pa man po ang naramdaman ko. Masakit po itong ganito ko, itong mga panganto, at saka po yung ulo ko, manhid. Ngayon po, naglaba pa po ako, maghapon pa po akong naglalaba noon. Parang wala lang po sa akin yung karamdamang nakamtan ko nung linggo po na yon. Ngayon po, nung ako po'y makayari ng maglaba, kumain po ako. Bakit po nung ako'y kumain, sumusubo po ako, yung kamay ko na yun, ayaw pong mapasok dito sa bibig ko. Ang kaganon lang po akong kumain, nakaganon. Sabi ko, mawawala din to. Ang ginawa ko po, kumuha po ako ng kutsara. Yung pong kutsara, ginanong ko, para po, ayun, napasok na po siyang ganon. Pero ganun pa man po ang nagaganap sa buhay ko, hindi po halata ng mga kasambahay ko, ng mister ko, ng pong mga anak ko. Pagkayari ko pong maglaba nung mga bandang 3:00, nanalangin lang po ako. Pagkapanalangin ko po, lumabas pa po ako sa bukid. Doon po sa may water district, sa may gulayan namin, nagdampa po ako doon. Wala naman po akong iba po yung nararamdaman ko. Pero masigla ko na pero nagising lang po ko, masakit po kakoy mula dito hanggang dini. Ang ginawa ko po hanggang naglalaba ko, kumuha ko ng usbong ng dahon ng bayabas. Minuta ko po, parang nilaro ko po siyang ganon. Lahat po ng tusuking ganyan, sabi ko, mother, iyan po ang masasakit. Yung pong ugat ko din pinindot po niya, ginanyan po niya. Talaga pong nakukuha ko, napakasakit. Pero purihin naman po ang ama. Nang ganunin po niya, buhat ho hanggang dito. Ginanon niya po ito. Purihin ng ama, lumuwag na po siya. Lumuwag. Ang sabi po niya, kapatid, pagka nakayari si Apong magbendisyon at pupunta rito, ilalapit kita. Kasi nga po, hindi ako basta-basta lumalapit kay Apo kahit na may nararamdaman. Gawa nga po noong batid ko naman ang banal na espiritu, marami pong gampanin. Ayoko na pong makaabala pa. Kaya hanggang sa mga alagad, pinagtitiwalaan ko po sila kung sino ang malapitan ko. Ganun po ako.
Ngayon po, nung ilapit na ako dito ni Mother, ninamnam ko po, ginaganyan, kumakapak po. Pero buhay ang Diyos, walang-wala na po ngayon, no? Pati po itong ugat nito, wala na pong masakit. Kaya sa dako pong ito, ang dapat po, magtiwala lang po tayo, manalig. Sa loob po ng isang araw, ibibigay po niya ang kagalingan. Dahil ang naglilingkod po dito, lalong-lalo ng Apo Kunching, hindi po siya tao. Tao lang po siyang ginagamit. Paniwalaan po natin na bawat dampi ng mga kamay niya, sigurado po, sa loob ng isang araw, ibibigay na po sa atin ang kagalingan. Tingnan niyo po ako ngayon, no, naigaganyan ko na po yung bibig ko. Isang araw pa lang po. Kaya ang pananalig ko po't pagtitiwala rito sa dakong ito, hindi ko po maipagpapalit kahit kanino pa. Iba po talaga ang gawain dito. Kaya anuman po ang ating mga dinadala o ating mga nararamdaman, ialay lang po niyo sa Ama. Banggitin niyo ang Apo Kunching. Sigurado mawawala pong lahat ito. Ngayon po parang gusto kong magbahagi ng isang papuri sa Ama, pero wala po akong alam na awit. Eh siya na lang po ang bahala. Para po nang noon, patuloy na po niyang ibigay. Yung pagganyan ko po, ibigay na niyan lahat. Inaangking ko na sa kaarawan ko pong ito, binanggit ng banal na espiritu, binati po niya ako kanina. Ngayon po niya ako binati, pero bukas pa po ang kaarawan ko. Pero nalulugod din po ako at siya na po ang nagbigay ng kaarawan ko ngayon dahil binati niya po ako. Buhay po ba ang Diyos? Aawitan ko po siya, bahala na po kayo kung ano po ang lumabas sa mga tinig o letra. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Salamat sa taong ginamit mo. Salamat sa aking Mami Marie. Salamat sa iyo, Ama.
Salamat sa iyo, Ama ko. Ama, salamat po sa gabay at patnubay mo. Salamat kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Ninamnam niyo po ba ang awitin ng ating mahal na kapatid? Subalit nga po, kung tunay na nananalig ka at nagtitiwala sa ating Panginoon, ano man ang karamdaman na ibigay sa iyo ng kalaban na pinahintulutan ng Panginoon, kung tunay kang kumakapit sa Kanya, sandali lang po, napapanaw. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang aming Mother of the House, kapatid na Marisa, upang isiwalat ang kadakilaan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Papuri sa iyo, Amay, walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw. Kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy naming nararamdaman upang sa dako mong banalik ay paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Conchi na sa amin ay ginamit mo upang masumpungan ang kabanalan mo at matutunan ang mga gawa mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang ating Panginoon. Walang humpay na galak ang aking nararamdaman sa bawat araw. Salamat sa iyo, Ama. Tunay ngang buhay ka. Nararamdaman na kumikalinga, nagmamahal, at kailanman ay di nagpabaya kanino man sa pamamagitan ng inyong kinalugdan. Di mo pinaram. Ang bahagi po ng Banal na Espiritu kaninang